Hallelujah. Are we ready to worship our King Jesus Christ? Amen. Amen. So palakpakan na to itong buhing Diyos. Dahunong sa pagdaig, kanimo lang. Dahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dahunong sa pagdaig, kanimo lang. Dahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pagsangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihunong ang pag-apit sa kagawasan na batunan. Ang akong puso gilukso-lukso o gisayaw-sayaw sa imong presensya, O Diyos. Ang akong kamot iwara-wara o gipakpak-pakpak sa kagawasang nabatunan sa imong presensya. Ako may kagawasan. Hallelujah! Dahunong sa pagdaig, kanimo lang. Dahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dahunong sa pagdaig, kanimo lang. Dahunong sa pagsimba, kanimo lang. Dili ko ihunong ang pasangyaw sa kahibulungan mong buhay. Dili ko ihunong
susama, lalala kay susama. Wala kay 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 susama, lalala kay susama. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw anay lain pa. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ikaw anay lain pa. Hallelujah, O God. Salamat sa imong gugma, O Dios. Bisan unsa mang panahon, bisan unsang sitwasyon, ikaw among dahigon ug ikaw among higugmaon. Salamat, O Dios, sa tanang gihimo nimo sa among kinabuhi. We thank you, Jesus, for not leaving us, O God, nor forsake us. Hallelujah. Thank you, Lord, for everything. Bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan unsa mang panahon, bisan unsa mang higayon, bisan unsa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw anay lain pa. Yes, Lord. Ikaw wala na ilain pa, Ginoo. Ikaw ang among Dios, ikaw ang among kusog, ikaw ang among dalampanan. We worship you, God, for who you are. Not because of what we have done, Lord, but because of who you are, Lord. We worship you. Padayon na sa pagdahig sa Ginoo. If ikaw igsoon nagluya karon, the Lord says that He is your strength. He is your shield. He is your refuge. Kalipay ug dalampanan, moabot man ang problema, walay maikap na.
sitwasyon sa imong kinabuhi karon. Continue to glorify God. Yes, Lord. You are our strength, Lord. Our refuge, Lord, in times of need.
Good morning, everyone. Okay, blessed ba ta karong buntaga? Amen. God is good all the time. God is good, you know. So palihog kog tap sa imuhang tapa, digna siya. Salamat kay naa ka karon. Salamat kay nagsayo ka karon. Ignapod siya ang Ginoo dugay ra naghulat sa imuha. So, thank you for being here and no sa bisan unsang panahon gyud, bisan unsang higayon o bisan unsang sitwasyon, kailangan na ata karon diri sa Sunday para ato ang tagaan og panahon ang Ginoo kay siya wala gyud siya ni balibad sa atoa. And we would like also to welcome our first timer nga nilabay lang gyud siya diri sa church and palihog og kanang hatag sa inyong pinaka-warm nga smile kay Mr. Enrico Lim. Palihog tindog, sir. Okay, thank you. And also kay Bihingert Dian Santero. Welcome to FFCI. Oy, napay baby. Thank you very much. And I would just like to give some reminders sa atohang service karon. Please turn off your phone. Kung naay magstorya, hinay lang, hunghong lang para dili ta maka-distract sa atohang katapad nga mag-focus sa paminaw sa atohang word today. And then let's go to our tithes and offerings. Our verse for today is taken from the book of Mark, chapter 12, verse 41 to 44. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she out of her poverty put in everything all she had to live on." Grabe no, kagwapo sa verse. Na-remember na ko na isa ka speaker ba, nagdala gyud siya actual money, 100,000. Naghimo siya, nagkuha siya og volunteer from the crowd and give 500 pesos. Niya na siya, kung ako ang Ginoo, ikaw ang akohang servant, sa imuhang tithes ba, tagaan ta kag 500, pila ang 10%, o kung wari imuhang kita is 5,000, so imong 10% is 500, ihatag balik sa ako ang 500 nga gihatag nako sa imo. So easy ra kaayo niya gihatag. Pag abot kay 1 million naman ang iyahang kita. So ang 100,000 nga gihatag nako sa imo ako na balik. Diba mas lisod nato ihatag pag dako na ang amount? It's because I think the focus of this verse is not in what you give because God is already kanang iyahan na tanan. Wala na imuhaan na, gihatag lang na niya sa imuha gipahiram. But if He would take it away, ikaw na ang magduha-duha. It's not in the amount, it's in your heart kung gaano nimo siya, ang imuhang faith ba, gibutang nimo diha sa pagsalig nga, Lord, when I surrender everything to you, ikaw pod ang mag-atiman ani og mag-take care kung unsa man ang naa sa akoa og unsa man ang kulang sa akoa. So, I would like to encourage everyone to give your tithes and offerings here at the front. Okay, let's pray over our tithes and offerings. So God,
Almighty Father, we surrender everything to you and we thank you for blessing us in all the days of our lives. Lord, thank you for taking everything that of our concerns and our worries, oh God. Lord, we lift up everything to you and we surrender everything to you. You will be the one who will handle all our worries and cares, oh God. Lord, we bless your name in Jesus Christ. Amen. Okay, let's proceed to the announcements. So every other Tuesday, we have our prayer meeting here at FFCI. So next February 20 na atay ato ang prayer meeting at 6:30 p.m. Okay? Then, our upcoming mission trip, I would like to encourage everyone to join. Kung kinsa pa dong wala pa naka-register, regular registration is 2,500 and for students is 1,500. Deadline is strictly on March 17. Wala na'y pakuana na ha, wala na'y pasaylo ay. So kung mag-March 18 mo, sunod mission trip na lang mo. Deadliest deadline. Next is our Conquerors Camp happening in April 26 to 27, 2024. Registration is 500. Ang atuhang speaker, pinakabugat, si Bishop Hermie Malabanan. And then we have our birthday, the only birthday boy for this February remaining, Militon Pepe Tonton. Happy birthday! Okay? Hindi ko kanta. Day to you. Okay, without further ado, we would like to hear the word of God from our senior pastor, Pastor Ives Magnamo. Good morning. Maramag teacher sa Lautis. Pas kayo ba? Gadali man ka Lautis. Wala ko matukan. Pas ka siya. Let's bow down our head. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning. Salamat, Lord, for we are here today, Lord, gather, Lord, and celebrate, Lord, your goodness. And also, Lord, we thank you, Lord, for the Holy Spirit to be with us today. Guide us, Lord, and also open our minds and our hearts, Lord, for your word. Lord, I'm just the messenger, the mouthpiece of your word, Lord. Thank you, Lord, for everything, Lord Jesus. We pray, Lord, that the Holy Spirit be with us today. We pray also that you will also be with us today, Lord. Lord, as you promised that you will always abound in grace, Lord, and abound in love. Salamat, Lord, for everything, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Asa na oras? 10:30? 9:30 day? 9:30. So, mahumanta 9:45. Well, anyway, I'd like to share with you about who believe. Kasi nagtuo sa tuwa na God is always in charge. Amen. Diba? In every situation in our life, do you believe that God is in charge? Amen. Or mo-amen lang ta pero pag abot sa situation, magduha-duha? Dagan Christian, amen, okay kay pastor. Pag abot sa situation, makalimot na si Lord ang in charge. No? Malimot ta. Why? Because, bakit kaya? No? So, let's study on some of the verses in the Bible that nagkuan sa tuan na magpadugang sa tuan na God is really in charge of everything. No? So, what are we going to do is to trust in Him. Amen? So, what we know about God is the most important thing about us because it will help us mag-process sa tuwa what happens sa atong kinabuhi. No? It is also important for us to know that si God is sovereign. So, nagtuo ba mo na si God is sovereign? So, mga tata pastor, unsa man ang sovereign? Sa may pasabot sa sovereign si Lord. You know, God is sovereign. The sovereignty of God is more than just about His power. No?
To say that God is sovereign means that God is God. Manamusulti ta bang ang giallow man ni Lord yung mga nahitabo karon ning ana. Because He is sovereign. He has all His inherent rights to do anything as He pleases. If you look at Psalms 115:3, atong basahon, but our God is in the heaven. No? He does whatever He pleases. So kung Bisayaon nato siya, no? Bisayaon nato siya, so himuon na ni Lord kung unsa siya malingaw. Unsa gusto nga malingaw siya. So He does whatever He pleases. Di niya kailangan og approval. He makes no apologies. And He is answerable to no one. Manang even si Paul, nagsulti sa Romans na, who can counsel God? Kisa pa pwede mo sulti ka na, Lord, wala ka nagkamali ani imong himo, Lord, sa kalibutan. No, we cannot say that because He's sovereign. Remember na ako itong nahitabo itong Yolanda nga si Mayor nato dari nisulti siya nga, ambot na kung nakatulog ba ang Ginoo nga nahitabo ni. You know, every one of us, when we face the Lord, we will be ashamed of what we think about Him. Always remember that sa ngayon, hindi natin maintindihan masyado is because we cannot see God and we are so limited on who really God is. But if we all want to know who God is, then we have to read our Bible and you will know step by step from glory to glory who really God is. Amen? Do you read your Bible? Did you bring your Bible? Yes? Tanawon doon nato kung nagdala mo Bible ninyo. Ang uban kay magdala swipe. No? But para sa ko, mas gwapo ang Bible dalon kay dali ka makaskan, matanaw nimo ang swipe is limited ka lang kung sa tong imo tanawon. Di ba? So but if when you study the Bible, dili man siya na katulang at chapter, imo kailangan mo backtrack pa ka or mo advance ka para makita nimo ang whole context kung unsa gitong naas gisulti sa Bible. Nalisod ng daghan daw mga Kristiyano out of context kay ngano mo pick up lang tag verse is mo na to dito mo ang meaning. No, nakalimot ta nga asa man dito naka-address to ngano gisulat to sa isa ka disciple o ni Paul o ni Peter o ni James ngano gisulat man ni ingon ani. So tanaw na tong context kung asa to gi-address. Dili ingon na kanang makuha ta og verses na amo na ni gisulti ni Lord sa kuha man out of context dito. What if kung lahi itong pasabot ni Lord dito? No? So, He is answerable to none, to no one. So, dili kinahanglan si Lord na ubang mga pastor nagtudlo na ang Ginoo bago siya muak, kinahanglan pa siya mukuan sa tao. And then asa ka mangita nga Ginoo hari nga mananghid pa didto sa iyang mga servant. Remember that we are all servant. We are nothing in the eyes of God, but because of His grace, ang gihimo ni Lord sa tuwa, gibota for a price si Jesus. So kung gibota o a price, di na ta under sa world, kundi under ta sa citizenship of heaven. When you are under of citizenship of heaven, that means that you are servant of katong king nga nagbayad sa to, which is si Jesus. So kung under ta kay Jesus and then di ta mo sunod, kasi may tabo. Kung di ka mo sunod, that means that you are not under of His kingship. Kasi ang katong mga tao nga under sa usa ka hari o under sa usa ka ruler, mo submit yun na siya. Amen. Maingon ta na, Lord, I love you. Pero ang sulti sa Bible, if you hate your brother or your sister, you're lying. You are not loving the Lord. Dali magud musulti gud na. Mga tanong ta maghugog ba ni Ginoo? Amen. Man, sigurado mo nga wala mo'y gihate diya, manapa mo'y kalaban. Mga pastor, di mo gud ako makaya ito yung gihimo sa kuha. Nana. Di ba?
So, it's hard, no, na mausulti ta, daghan ka yung ginasulti sa Bible na professing Christian, na they thought that they are Christians, but they don't act like Christian. Ang usahay ganit daw, mas maay pa doon yung mga non-Christian, kay mas makasabot pa ka sa mga Kristiyano. Kaya nabugo mga Kristiyano nga tangaan na bagay nagulo. Kinahanglan, bunalan na ni Lord para mutulid. Muhulat pa ba tayo mabunalan ta or dili? Kaya lahi man good si Lord pag mo discipline. Pag si Lord mo discipline, it's either one of our senses mawala. So masugot mo ana. Kung even si Paul, di ba nagsulti siya sa Bible, kung ang imuhang kamot mo'y makasala, putlan na lang na. Kung imong mata mo'y makasala, lugita na. No, kalisod mo po na. So kung imong tiil makasala, putla, sugot ka putlo ni imong tiil. Para dili na jud ka makasala, that means that's how important, no? Kung unsa jud ka importante. God is in charge of everything, to trust Him. Sulti ni Charles Spurgeon, so there is no attribute, no, more comforting to His children than that of God's sovereignty. Under the most adverse circumstances, in the most severe trials, they believe that sovereignty has ordained their afflictions. Afflictions kaning mga problema o mga trials ka mabot sa mong life. That sovereignty overrules them, and that sovereignty will sanctify them all. Imagine, no? There is no attribute more comforting to us than that God, that's sovereignty. So, ibig sabihin, kung naay mga mahitabo sa ato ang life, ang maka-comfort lang sa ato, God is sovereign. Amen? Ibig sabihin, God knows everything. Gi-allow ni Lord for a purpose. Everything na mahitabo sa atong life, naanay siya purpose. So, dili ta kinana mo question nga, Lord, ngano sa kalibutan, pobre man ko. Ngano katulig sila, Lord, dato ligito sila. Pero, ituog mo sa Ginoo. We cannot question God for that. Because maybe, kung nadato ka, di ka maikaila sa Ginoo. Amen? That is possible because, ang tao, sometimes kung hayahay ka, di man na mo simba. Di na po na mo ila sa Ginoo. Mayroon pa nagkang busy kayo ko, di siya kumapila ng Bible study. No. Tinood na ba, kibalo man si Lord sa weakness sa tao. Kibalo si Lord unsay naa sa tong heart. Kung pahayahayaon ta ni Lord, ay wala na. Makalimot na ta. Remember niyo itong story nga balot, no? Itong isurti natin, no? Na pagsugod, atubangan siya mo simba, grabe kayo praise, pastor, puyawan ni brother, Pag asenso na, buat na makita ang simbahan, kay pati Domingo, mamaligya nagbalot. Kinasenso naman, busy na kayo, ipadala na lang good ang tithes, ipadala na to sa simbahan ng tithes. Yung pastor, dili man na kailangan tithes, siya man na importante. So one day, ang gimo sa Ginoo, gipatay tanan itik. So tingala ang pastor, sayo sa buntag, sayo pa kayo pa magsugod, nauna pa naabot sa pastor. Nagludlod, nagilak nga naman, nawala ang negosyo. So usap pa dito mohimo ana. No, the Lord will always test us. No? Hinay-hinay ta i-test Lord. Pag mature ka na, that's the time na tagaan ka ni Lord og break or tagaan ka niya og something else na reward is because kibalo si Lord na mature ka na nga area. Kibalo si Lord nga dili ka na mura ko sa tong anak, di ba? Sa tong anak dili mato diretso tagaan og bugat matukan man na, di ba? Hinay-hinay nato pag makita to nga okay ka na. Walay for example, anak ninyo na nagtuon og driving, no? Mosugot mo nga bag-o sa nagtuon, pa-drive mo bag-o nga sakyanan, be. Kaysa parents dili mo sugot nga, o kanang bag-ong sakyanan drive na. Oo. Sigurado na pag-abot sa balay pag-abot balik sa balay gas-gas. Tama? So, siyempre, una pa ako nimo, sa ma-remember na ko, itong kinamugulangan na multicab sa mong gipadry. Kana siya mag-practice ka multicab. Man, siyempre, multicab, mga bata, maulaw man na. So, mag-park sa layo kayo sa eskwelahan. Man, maglakaw. So, useless dyan po, nagdala sa sakyanan, mag-park magyapon na sa layo. Diba? Pero, ang training, yun, ba, nahinay ni mo sila pa ko, anon. Pag makita ni mo sila na okay na, then okay, you can drive. Karon siya na, driver siyang mama. Anak ba? So,
na dili siya inguna ang si Lord po ingunana no. When the Lord give us an assignment or once the Lord as Lord nagpray ka nga Lord i-prosper ko nimo man ang tao baya dali ra kay mo promise. Lord pag i-prosper kay ko nimo Lord muhatag jud ko sa mission Lord ba. Mo ako jing hatag akong oras pag sure dia but-buta lagi. Daghan na ka nag-promise sana kumbaga kana siya nga passage kana siya nga kuan saying lata na kana siya daghan na siya nga pastor pag naanak ko dadto mo kuan jud ko pastor tabag ko sa mission bisag piso ko na pa jud niabot wala man ta magapasana pero when you promise to the Lord make sure that you will do it kasi bisag nag-promise mo sa mua this is not our church. This is God's church. No? We are just obliged or we are just given the task nga assignment na mo to make the house of the Lord order. Diba sutin ako sa inyo, sa mata sa Ginoo kita tanan pareho lang. Dili man ingon nga tungod kay ako pastor, ang Holy Spirit ako dako kay sa inyo ha. Pareho ra man tag Holy Spirit nga nadawat. Amen. So nagkataon lang na gibutan ko ni Lord to make the church, to make the house of the Lord in order, na ma-order. Pero it doesn't mean na mas maayo ko kaysa uban. It doesn't mean na, si pastor, hindi na makasala. Kasi nagsulti, kadagang mga maayong pastor na kasala ang karon. There is no, wala exemption when it comes to that. No. Dili pwede nga ubang pastor magmagaling nga, ako, di na, tanaw si Peter nga nang hambog. Di ba? Nanghambog si Peter. Lord, di na may tabo si over my dead body. Di na matabo. Ingon si Lord. Pag sure na Peter ay tanawa niya, mutuktugawak man katuloy mo kung i-deny. Tama? Si Peter na to ha. But remember that wala dyan tao na maayo kung bisag kinsa. Remember that we are just created. We were not created to equal to God or anything in heaven. We are created for something. Unsa man, we are created to become a servant and a worshiper of the coming kingdom of Christ. Kita ang gi-prepare para na ay follower si Christ. Amen? Pero ang nakagwapo diri, kay makita to sa Bible, ang katong king na mahimo na tong king, siya jud mismo ang reach out para sa iyang follower o sa iyang mga tao. Dili ta maulaw na mismo ang atong boss mo ini-reach out sa tua para lang muuban sa iya. That means that privilege ta kayo. Once that you are already in the family of the Lord, ayaw nagbuhi. Kaya na kadya gibutang ni Lord. What if kumubuhi ka? O sa'yo magod, unahon na itong ato ang pastor, makasabot naman si Lord. Kay, daghan mo kong plano sa akong kinabuhi. Uy, daghan mo plano sa Lord sa mo ha. Nga naman, asa may mas may, mong plano o plano sa Ginoo? Pagkatanong mo. Ha? Plano sa Ginoo, di ba? O pero kung sa may ginasunod na to, atong plano o plano sa Ginoo? Nagklaruhay lang ta, di ba? Ang gwapo mo dyan ang plano sa Ginoo, pastor. Pero mas maayo mo siya ni pastor nga kaning labi na ka na, labi na ka ng uban nga mo abroad, no? Mas gwapo dito pastor na, nag-vlog ba nakita na po na ako nag-vlog. Ingon din siya nga, naingon siya na, kibalo mo sa tinuod lang na ako sa Amerika. Teacher siya. Abot lang kung nakita, duog na niya na Teacher siya, naingon siya nga, sa kibalo mo, Bisaya man siya. Sa kibalo mo, di dito tinuod to gipang sulti nila nga maabot ka sa Amerika. Ayay, dyo ka kaayo. Di dyo siya friend, di dyo siya best. Lisod jud diri. Sa lisod jud, grabe akong antos. Di ba, kadangog mo ato? Oo. Nabisaya siya. Yun siya, ang balay, mahal kay kung pwede lang, magpuyo ko sa gawas, mag-tent. Kay makatipid. Makakita ka og kwarta, dako imong sweldo, pero dako po di mo igastos, kay dollar po imong ibayad. Ang mabilin siya mo, gamay na lang dyan, dili jud siya dali. Siya, na-scam ko kanang sulti ng ayay kay siya, pagabot ako sa Amerika, ingon, ani akong plano, bungkag tanan yung plano, kay wala siya kwarta. Nagpadala sa Pilipinas, pero ang kaon doon niya, itlog na doon yung kaon nun.
Sugot mo ana. So there are times na malita, but remember, always remember, si Lord na plano sa tuwa. Karon kung nakagibutan ni Lord na nakaserve ka sa iya, and then mo lang ni akong income, Lord, don't you remember, na hina-hina if you are faithful to the Lord, He will bless what you have right now. Usay mo gud ka hulat gusto na to kana automatic din mga naadayon. Mas maayo mo gud ang plano sa tao kaysa plano sa Ginoo mo na itabo. But always remember Proverbs 19:21, many are the plans in the man's heart, but the purpose of God will always prevail. Even our footsteps in Proverbs 16:9, si Lord ang nabutang kung asa ta dapat mo tamak. But sometimes, musipyat ta. Kaya nga nakita to, mas guwapo to dadto kaysa diri. Diri mo rin maglisod, magtikang-tikang, diri kit flat lang. Always remember ang Bible nagsulti, ang wide road mas daghan mo adto kaysa sa crooked road. So kung dadto ka sa daghan, delikado ng daghan kaysa Bible, delikado ang daghan. Diri sa gamay ra man ni diri kay lisod. Ang gusto ni Lord sa tuwa, naatay sacrifice moon. The language of love is sacrificial. Sacrifice. Amen. So kung wala ka mag-sacrifice karon, magduduwa ka na, anak ba ko sa Ginoo? Wala ko nag-sacrifice. So, mo ni gisulti na, gwapo ni gisulti ni Charles Spurgeon. Ang comforting words lang nato, ang ato makuan sa iyang anak na, because God is sovereign. Whatever happens in our life, pagkasulti na, God is sovereign. So He knows everything. He is God. God is God. Wala na ilain. No? We may then ask, if God is in charge, how come ang kalibutan messy man kayo? Nga naman na ay pain, pastor, na may suffering, na may mga masakit. Let's open our Bible to Daniel chapter 4, verse 35. Ang sulti niya, all the inhabitants of the earth are accounted as what? Wow. No? Inhabitants of the earth are accounted as nothing. But He does according to His will in the hosts of heaven and among the inhabitants of earth, and no one can ward off His Son. No? Or say to Him, Lord, usa man imong gihimo? Wala makasulting, ikaw daw wave ka sa langit. Lord, usa man tabo nato namo diri, Lord, usa man imong gihimo? We are nothing supposed to be. It's only by the grace na gibalikan ta ni Lord. Amen? You know, God is God. He can allow calamity. He can allow diseases to happen, or He can also prevent them. He can allow something bad to happen so that we can learn something good. So sometimes the Lord allow bad to happen in our lives because the Lord wants something good for us to come out. Amen. Especially kung kahit tag-ulo, na something mahitabo para mo humok ang ulo. Maragod sa itong anak God, kung di mo nabunalan, kahit dyan nag-ulo. So, sa pagpahumok og ulo sa usa ka tao daw, latuson. Di ba? Di naman kalatos, pastor, na may 163 karon. Di, tagui lang paglatos. Kami mag-asawa, ay, sa tanang katilaw, nasa naglatos, ay, di, pwede di, ay. Ingon ka nga, ay, dili ito ka ay, gaya nag-ulo, latos, jud dili jud ka ng latos. Kung ka na yung, kuan ba, kanang mangambak sa sakasakit, mga nang latos, may tarong nga latos. Sometimes we cannot understand this, but we can trust Him, we can trust God, that He knows what He is doing. No? Sometimes we can understand, Lord, nga no, nahitabo ni sa akong life. You know what I did when I was, bago kong graduate, when I was in Manila, nag-work ko.
I remember, wala man jud ko mag-complain kay Lord. But sa akong situation sa una, tungod lisod kaayo, nagtrabaho ka dito. Labi na ka na magulat ka og bus, no? Nga magpila, nga magdinaganay, magilugay, Napay one time nga, hapit pa mahulog kay pagkabit na slide, na gani, no? So, pero, ang tunay ko, Lord, kaning mga nahitabo sa ko, Lord, is only at the beginning of my success. Kaning nahitabo sa ko, Lord, ang purpose ani is a training para sa kuha, sa greater purpose nga imong himuon sa akong life. Always yun ako na ginasulti sa una, in which I realize now it's really true. Nakita mismo, mo declare ta sa atong life, sa atong self, na Lord, na akay greater purpose na himuon sa kuha. Dili ka maingon tang, unsa man, mao naman jud mi ka ni Lord, pastor, pobre man jud mi. Then, pobre jud ka. Kaya ang sulti sa Bible, what you think, you will become. That's faith. Di ba? Ano pobre mo kami, pastor? Kaya una-una ni mo pobre man, di pobre jud mahitabo sa imo, ha? Kasi pobre na imong mindset, tama. Why don't you repent, change the way you think? You think that, Lord, you have a greater purpose for me. Kibalo ko, Lord, na nakakahimuon something sa kuha. It's not too late. Bisag mag-edad pa kag 70, it's not too late for the Lord. All we have to do is to step of what? Step of faith. Maulang jud na siya. Step of faith. Actually, bisag kami by faith, may all the time. Pamo dyan na ito ang kinabuhi diri sa kalibutan, by faith naman ta all the time. Di ba, madawag ninyo? By faith lang ni, by faith. Mas may pa si Faith, kay pangalan niya Faith Jude. Sigurado dyan ka faith. Some people do not understand the sovereignty of God and they do not treat God with respect. Kung saan na pasabot, they don't treat God as respect. Diba kung si may tabos ang life, they curse God. Ano na hitabo man sa Lord, sulti ka, Lord, you are God of love. And nga nang hitabo man sa mua. We don't respect the Lord. When in fact, supposed to be, kung nainhitabo sa mga itong sito na, Lord, what do you want me to do? Nga naman, kani nga situation ako na unsa may lesson nga akong ma-learn ani nga imong gi-allow sa kuha. That's one of the thing na imo na to na mo humble ta kay Lord. Na mangutan na ta siya nga, Lord, ngano gi-allow man nimo ni sa akong life? Unsa imong gusto ipaabot sa kuha. Amen. And if that's the case, don't you know that the Lord will hear our prayers? When you talk to God, it's simply you are praying to the Lord. Sometimes mo nabutang sa itong una kay naanad ta na ang kanang prayer kinanglan jud ta kanang huli ka ita nga wala ko nakasala magpray ko. When you talk to the Lord, asa ka maglakaw ka man o manaka sa CR o maligo ka o asa ka ni adto, di maglisod po siguro kag magpray ka, Lord, nga nag-inom ka. Di po siguro, nang-inom ka dito man ka, Lord, nadyo kay purpose ani Lord. Sigurado na pag-uli ni mahulog jud ka. Di ba? So, dili man na siya mao, no? I mean, wherever you go, when you talk to the Lord, that means that you are praying. Ayun na ito ibutang sa atong mind na dapat ingon ani. Actually, gibutang ni mo box imong self. Nahimo na siyang ritual mo na nga kapuyan ka. Kasi anything na naging ritual, di jud mo dugay ang tao. Amen? But if it is just simple, na kanamura og conversation lang nimo na murag anak lang, that means you can do anything wherever you are. Amen? I remember, itong napa ko sa Manila, maglakaw ko, magsikog storya kay Lord. Kaya mo ka storya, siyempre, magkagmulakaw kag 30 minutes, 45 minutes. Naman akong ginimo sa una. So, lakaw ka, bago pa ito sa trabaho. Ako magsikog storya nga. Naman, say, one time, pud-pud na imong sapatos ba? Lord, kailangan ako bagong sapatos ani Lord. Layo kang gilakaw, adlaw-adlaw, pauli na pod, ana. Well, in fact, remember na ko si Lord, nag-bless pod. Di mo dito kalimutan ni Lord, di mo ito pabayaan.
No? Sometimes magud pabayaan ta because lack kita og faith. Di ba ang sa tong sulti sa James? Oh, nalimot na mo. James, di ba? Consider all trials, di ba? Sa last na to, sa gisulti dito sa middle, sa verse, di ba, nisulti dito na kung dili ka mo to, ang mo ang faith is mura og wave, toss and pro lang, di jud ka kadawat og blessing ni Lord. Pero kung nagkatong imong gituo ka nga naa jud na siya maabot jud na siya. So ang blessings na gusto ni maabot is ang imong pagtuo on how you believe the Lord. Pero kung ang sulti sa Bible, ang sulti sa James, kung mag-doubt ka, di jud ka kadawat. Even a slight of doubt. Kasi murag kaloko kay ka Lord nga, unsa man din ako kaya hatag na sa imo, kay pati ka mag-doubt pa ka, nangayo pa ka nga mag-doubt maday ka. Kasi karami sa to na, I-pray not to be nga dili mag-ulan. O sige, mag-pray ta. Pero pag nagdala kag payong lagi, sister, naniguro lang ko, pastor, kaya ba siya dili maulan? Ay, nako, mo nang inasulti na to nga, alanganin na faith. Tama ba? No. O dili ko magdala og ka ng anything. Nga naman sa Bible, pastor, gwapo itong gisa mo sa Bible ba nga, wala dyan sila gidala ng itong 72 kabok na gipadala ni Jesus. Wala gidala, wala sa gidala nga purse. Kung kisa lang mo dawat sila ha. Sige, muna to na. Pag-abot, sugod. Oh, gutom naman dala ko candy. Gutom naman good. Sumura na ko na nagfasting, dili ta mo kuan, pero kasabot man si Lord gutom man. Nagfasting ka pa, duwa-duwa man day ka. So, kani mga gagmay ni siya na mga instances, but remember, si Lord baya nagakip sa detail na to. Kibalo mo, ana? Kasi ang dako, magsugod na siya sa gamay. So, dapat kani atong sabton, no, na we will not take it for granted. We should be, serious when it comes to our lives. Kibalo ka nga, no, kung unsa imong gi-decide karon, kung unsa imong giplano karon, that will determine your future. Kung nag-decide ka karon nga, muna ni akong kuan, muna na imong future. Pero kung gusto na to, natarong atong future, then we will pray to God and the Lord will direct us. Ang gusto kasi ni Lord, pastor, ang kinahanglan pa man pray nga, di naman ikuan na lang ni Lord, mag-vote day ka sa iya, ang gusto. Di ba, sulti siya, what he pleases. But there are people na gitawag ni Lord na bisag kung saan na dadun sila ibutang. Because nasa may purpose. But kita sa atong life, we need to trust the Lord. Because He's in charge of everything. God gives us a choice to trust Him or not. Not a choice. He is not afraid to give us free will to choose because He's in charge. If you look at 1 Timothy 6:15, at just the right time, Christ will be revealed from heaven by the blessed and only Almighty God, the King of Kings and the Lord of Lords. Isaiah 45:6-7, common man siya, di ba? So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other. I create the light and make the darkness. I send good times and bad times. I, the Lord, I'm the one who does these things. So, kita ninyo, send good times and bad times. So, He created the light and make the darkness. So, all things na hitabo sa tuwa, si Lord ang naghimo tanan. Mga good times sa mga bad times lang. Kibalo ang ginawa na. Wala exemption diya. So, kani mga nahitabo sa calamity, do you think wala kay balo ang ginawa ni? Sa tanaw ninyo, katong nag-flash flood nag-landslide, masara. Sa tanaw ninyo, wala kay balo ang ginawa to? Diba? Katong mga nabahaan, katong naglinog ng mga nakuhaan, o saman, tanong nyo, wala ba nakibalo sa Lord ato? Pero if you consider the word of the Lord, ang inhabitants are considered as nothing to Him. Because He's the Creator. All we have to do is to really trust the Lord lang. Wala tayo laing imoon.
kung importante ka sa mata sa Ginoo, na yung angel na mubabag sa imuha is because you are so important. And how to make important to the Lord? Be faithful and you will become important to the Lord. Amen? Pag dili ka faithful, mura na kung nagsausa ka opisina, na kay mga trabahante, makita ni mo to mga tao na mga faithful na mga trabahante mo, dyan na pimentin ni mo tawagon, suguon, no? Nga naman, kikibalo ka, faithful sila. Ako, masulti ko, honestly, sa akong kumpanya, naadyo ko yung mga tao nga mura na sila akong tawagan. Ikaw man diri sa balay. Pero dili ko mo trust sa ubang trabahante, pila ka bang trabahante no 100, pero akong ginapili, maihap pa sila nga akong ginatrust, na mura po sila akong tawagon. Na ikaw mo himo ani adere. So the same gyapon sa Ginoo. Kung makita ni Lord na ikaw gwapo ang imuhang performance sa iya nga faithful ka, permitted jud ka protektahan sa Ginoo. Tagaan pa na nimo, tagaan pa kag bonus. Mo po na sa mga trabahante na mga katong faithful sa mga sekreto sa matagaan sila bonus. So the same no si Lord mo padagan gyapon nga anak gyapon. So gusto ka ba ngayon nana? Gamay ray gusto. Gusto mo? O be a faithful servant of the Lord. Para makakita si Lord sa mo na faithful lagi na siya. Don't you know that, walo mo kung kinsa ang kuan diri sa kalibutan na mo pinpoint sa to, ha? Walo mo kinsa? Ang Holy Spirit. Mo nang sulti sa Bible, kung musulti kag negative or against the Holy Spirit, mura na sala nga dili mapasaylo. It's because the Holy Spirit is the one who will help us. Siya makakita nga, Lord, kani si Melvin, okay ni? Oh, kani si kuan Lord, badlungon ni, kinsa. Ay lang tang mensog name, kay basay mahingon. If we choose to not trust Him, we only find ourselves going against Him. Wala dito tayo paduan. Kung mo choose ta na dili ta mo trust kay Lord, ibig sabihin, against ta siya. We are responsible for our choices and their consequences. So whatever happens to us, mga consequences, responsible ta. Kasi depende sa atong gipili. Always remember that God is in charge. Our sovereign God sees the big picture, no? And He knows the end from the beginning. Alam ni Lord yun. We cannot take Him by surprise when we sin or when things happen as they happen. So, ang suffering in part sa ato ang life, nasa 1 Peter 4:19. So, if you are suffering in a manner that pleases God, keep on doing what is right and trust your lives to God who created you, for He will never fail you. So if you are suffering in a manner that pleases the Lord, kung na kay suffering ang ginakuan pero maka-please ka Lord, keep it right down. Kasi dili ka i-fail ni Lord. Ibig sabihin, alay purpose Lord for that suffering. The same as what suffering na gina-experience ni Paul, di ba? Ang tubag ni Lord siya, unsa, my grace is sufficient for you in all your weaknesses. So, we cannot complain the Lord. If that's what happened to our lives, then we will accept it. Later on, the Lord will reward that. Amen. Ang uban, di nakadugay. Grabe ang sukad nagkanang pastor ba kanang nagsukad nag-appeal kog Bible study ng FFC ay nagka-problema naman ko noon. Daghan man problema ni about sa kuha. Muundang na siguro ko. Una iundang ko pastor kay pagsugod nako daghan na magproblema. Pasalamat ka nagka-problema ka. Kay ibig sabihin nakitaan ka sa Ginoo, gitagaan ka og test kung tinud-anay ba na imuha o dili. Dapat gani daw, i-welcome na to ang trials and sufferings sa itong life. Nga naman, diya mata mo mature. Gusto mo mature o dili? Gusto. Oo. Siyempre si Irene, kusog kayo mo sulti. Tumbag, gusto.
Mo ni dapat gusto ana ba di naman kayo gusto. Nag-alangan mo sulti uban ba kay basi ujig manako nang sulti na ba sa Bible no kung musulti ka na i-challenge ba ka ni Lord no? Man pagka next week ka na day trials maabot. Ibalo mo the more you fear, the more na i-allow ni Lord. Sa tinuod lang. Wala niya na ma-experience na mantag dili ako pag kuman ikaw di ay. Ma-remember na ko tong sa una ba nag-renew ta sa tong visa no sa US visa. And then katong gilinyahan na mo tanan gidinay. Hala. Then siya ilin, balinta. Ma'am, sino kasi mo tagbalin-balin? Gusto mo balin kay tanan mo may ayo ning konsulan nga puro man gipang deny ang nag-apply og visa. Si dili ta diha. Ana, balo mo sa tinuod lang ako nga bitaw na kuyawan pug mo. Puro man kay madungog ra ba namo musulti nga deny, sorry. Better luck next time. Ana ba? Ano ko patay jud ta ani ron. Dream mo tayo nga dili tata ibutang diha. Ana dito, dili tata ibutang diha kay kun lisod ka na siya nga ko daghan kay puro gidinay. Agay adto minabutang. But you know, we have to trust the Lord. And pag abot di ay okay di kayo. Wala kayo daghang question, gina namin okay, welcome. Wala lang. So sometimes maguna-una na mag-doubt ta, di ba no? Mamili ta unsa to ana. But kibalo, the Lord sometimes allow us to test our faith kung unsa ba jud. Oo nga, nag-pray naman ta, di ba? Kung mag-pray naman ka. Di ba? Kung nag-pray na ta, ibig sabihin, mag-trust ta ka, Lord, because we already prayed it. No? We already prayed for it. And then, ang problema, magkuhan pa ta. Magduda pa ta. Pero dili na siya applicable sa kanang nagataya og loto. Kaya basi inyo nga, ay pastor, class ko, magtaya di kog luto karon. Ayo pag-testing ana irin. Kaya basi mo dato ka, di na ka mo simba. Di ba? I mean, kay Lord kasi walay ka ng magic or walay ka ng instant. Ang gusto ni Lord all the time is proseso. Even when He created the earth or the world, it's all on process. Kasi gusto ni Lord, mo nang ginasuti, there is the power of waiting. Ang gusto ni Lord na mo wait ta, dili na ka ng murag automatic. Maahat mo gunang automatic. Dapat na waiting, mahitabo. No? O asa mo mangita karon kanang babae pag magbuntis sila, pwede ba na nila igawas na og 6 months pa lang? Muhulat man jud ka sa tama nga mahinog. Di ba? Na ay time. Pero sa karon pwede na kay hiwaon lang man. Yung mga doktor karon pag nga dugaya na ay napakoy meeting ugma di ko gusto ko matulog. Hiwaan na. Ang ano man, nakoy bayron ugma. Lugoy kay itong nahiwan tiyan, kay tungod na ibayron si doktora. Patay ka diha. Remember na ako katong gianak to si Justin, dito mi sa Broken Share, na idako kayong babae dito ba man siya, kay lamas man mi, so na ako sa sulod. So pag mo action og contract yan siya, ako may tig-record, ako tig-hilot, record siya na. Pag kumanay dako kayong babae dito, murag baboy kay mo syagit. Suko na to mga resident doctor, tong bayot nga doktor, suko na kay siya. Pahiluman pa uma pag unaog panbi panapton sa baba, sa baan na bayhanan na oy. Kisa pa kay sige syagit kay sakit lagi kay first time man nga anak madako kay siyang babae, grabe syagit kay ana. Di suko kay tong resident doctor, say panawag siya iyang obigay ni Doc. Kani mo pasyente Doc, na nagsagit-sagit na diri kay kuno na mamatay na daw siya, yung ana. Di ang doktor gabiing dako alas 2 man tos kadlaw di abot didto. Init kay ulos doktora kay lahi na kong report siya. Pag abot doktora to asa mo pasyente niya na. Ipir na hiwaon na to na kay di na ko gusto mo magpabuntag. Gihiwa taon. Okay, nato bayron na si doktora. Yan na mahiwa.
suffering happens both to good and bad people, no? Wala ma-exemption diya, mag-good o ma-bad ka man, sufferings you will experience sufferings, no? Sometimes though we offer unnecessarily by making wrong choices. According to 1 Peter 4 verse 15-16, if you suffer, however, it must not be for murder, stealing, making trouble, or prying into to other people's affair. But it is to no shame to suffer for being a Christian. Praise God for the privilege of being called by His name. O see? No? Dapat di ta maulaw kung nagsuffer ta being as a Christian. Kasi privilege daw na being called by His name. So kanang suffering atong atubang karon nga Kristiyano ta, ibig sabihin privilege na siya kay tungod gitawag ta sa iyang name. Amen. Kaya nga sulti ko sa inyo, it's a privilege. Kung maka-serve ka ka Lord, privilege na siya kaayo. Maka-serve ka pong ka Irene. Actually, after magsimbatan, ginaserbihan ka ni Bel. Ha? Di humanghugas na siya plato para serve. Di ba? Pwede na. If you suffer for doing what is right, do not be ashamed. God is in control. God cannot allow pain or suffering or injustice to happen. But at the end of the days, His purpose will be accomplished. Na mag-purpose si Lord all the time. May accomplish ni Lord yung purpose. So do you believe that there is also disappointment sa appointment ni Lord sa tuwa? Ha? Night times in our life na na-appoint ang na-disappoint. No? Labi itong bago pa ang church, ma-remember na ako. So nag-appeal ko kani mga group of pastors. Pinangutan ng sa kapastor, Pastor, unsa inyo ang asay mo church, Pastor? Ay, nami dito sa Carlos Food House pa to sa una. Dito ang kuan sa taas. And siya, dito mo. So, unsa inyong ministry, Pastor? Nami sa tribes. Nagsulod din mo ng tribes, Pastor. Kung mahurot na inyong pinansyal sa simbahan, Pastor. Gastos kayo ng tribes. Kung mo ba? And siya, Pastor, imbitang di ka para makita sa nimo dito kung saan mo ginahimo. Ay, ilang Pastor, diri man mi sa syudad gitawag, kamo dito man sa bukid. Nakaingon ko ba bitaw Lord, sa bukid mi gipadala Lord, makali sa syudad sila. Ay haya ni nila uy. Di ba? Naabot po ko sa ingon na bag bitaw Lord, ano kami taga syudad mi man ako architect pa jud ko magidala ko sa bukid. Wa may makuha dito sa bukid ang architect. Di ba? Ang arkitekto syudad jud na. No? Pero baliktad si Lord, no? Kung ikaw na ka sa kung unsa to imong kurso, gidala ka sa bukid nga wala ay makuha. But anyway, so sometimes sa mga appointment na disappoint ka tungod sa kuan ni Lord na ay mga nana. So remember the story of Lazarus, no? Sa John chapter 11. Si Mary o si Martha, nag-grieve sila kay namatay sa death ni Lazarus. Remember yung story? And ipadala nila message si Jesus. Nga napay time dato nga nagsakit pa si Lazarus. But si Jesus gidelayed niya ang iyang pag-abot. Nag-arrive siya ang saman, ikaapat na nga adlaw. And of course, matyo na si Lazarus, namatay na si Lazarus. So una kagwanta si Lazarus, mamatay na ako, dugayan ni Jesus. Diba? So after Lazarus had died, siyempre, gilubong siya. So si Jesus at that time, katong sulti pa sa Bible, itong si Jesus gisultihan nga, Rabbi, namatay ito yung best friend, si Lazarus. Ay ka nagsakit, ang Lazarus, gipadala mig message ni Martha o ni Mary na kung pwede daw makaadto ka. Nag-drawing lang si Jesus, wala siya namin na, sige. Wala, jit magkuhan si Lord, napakabana nga, sige lang, pamarti, ilubong lang niyo na si Lazarus, ako rin bahala. Mga na, gisulti si Lord, no? So, when he arrived, si Mary, siyempre naglament si Mary na, kung sa'yo lang ta ka niabot, Lord, buhi pa ang ta si Lazarus, di siya mamatay. So, napasala pa ni Lord karon. Di ba? Sala pa ni Lord. Like Mary and Martha, no?
Na-disappoint sila. Kaya tungod na-delay si Lord. Disappoint sila. Actually, mo na nitabo po kay Saul. No? Na-delay si Samuel. Kasi si Samuel, nagstura pa sa ni Lord. So, gimo ni Samuel na, nagreklamo na gud mga tao, kailangan ito i-offer ang sacrifice. Ako na lang gisugdan. Tanggong siya. Ganyan siya, Lord, di na ko ganahan ni mo. Kay ayo nga hari. Di man ako nagpili sa imo unta. Di ba? So, the same as, na-delay. Especially when we think we have done our part. Nagimo naman namo, nagpadala na good mi Jesus, ug kanang messenger dito nga, buhi pa tato sila sa Lazarus, pero ulahi naman kani abot. So, okay na late, bro. Kinalate si Lord, dapat pakadlaw. Now, we cannot put on the box, God. No? Dili ito pwede ibutang si Lord sa box. Joke lang to, habas yung mga maliit na lang ta. Lahi man si Lord kik sa ato, Hindi man ta pwede kay siya man ang boss. Di ba pag ang boss, okay lang, no? Oo. Pwede di ka masulti nga, boss, nga na late man ka, boss. Tanggal ka sa trabaho di, mabuti ka sa kuha, ikaw na mag-boss. Tama? Siya man ang boss, so siyempre, hulat mo di, kay ako may magbuwan, ako ba, pasalamat mo, buyon man ako na sa Lazarus gihapon. Di ba? So, anyway, so, nagkuhan siya nga, gihimo na nilang part. We cannot put in the box si Lord, no? God is seldom early, but He is never late. No? He has His own timetable. He has His own timing, and it's perfect. So, naayos timing si Lord. Actually, ang gihimo ni Lord ato is, gikuan ni Lord ito. Kaya nagreklamo mo ito mga disciple ni Lord at the time. Muna mo balik man ito, gibato naman ito dito. Pasi bato na po tao, balik ito dito kay Lazarus. Siya dili, atong bisitaon, atong amigo nga si Lazarus, kinatulog. Magsulti ni Lord sa Bible Atong pukawan, kinatulog to dito. Di pag-abot dito, yung mga disciple na, baho naman, naman naslungon. Natulog na, di matulog nga manimaho. So, siyempre, so mautagin mo na. So, because Jesus loves Lazarus and also the family of Lazarus, He knew what He was doing and He had a greater plan for them. Just, dili lang niya gihil nila si Lazarus sa iyang sickness. No, wala lang niya mahil, pero na-purpose sa Lord ato. Balo mo sa purpose sa Lord ato? Jesus brought Lazarus back to life so that ang mga tao, ma-witness nila ang glory of God. Na nothing is impossible to God. No? As a result, nito sila kay Jesus. Na He is the resurrection of life. He is the resurrection and life. Momento nga time, di ba ni Ana si Lord siya, gihimo na ko ni para ma-witness ninyo. Ginaan niya mga disciple. So, katong pagkamatay ni Lazarus, sala to siya mga disciple, kay para mutuo ang mga disciple. Kasi at that time, nag-doubt pagyapon ang mga disciple ni Lord. Even nga ni Banhaw na Lord nila, niyato naglangit, nagduda pagyapon sila. Di ba, na-remember ninyo? Si Thomas, di ba, kaduda pa gani siya? Tinood ba dyan na ni-resurrect si Jesus? O, di gyan, sa ni Lord, hay kapa kung kamo Thomas, kay madudahon kay ka. Basig, mutunga si Lord sa iyong atubangan, sunod nga madudahon kay ita, no? So, gihimot ng Lord para ma-assured ang mga disciple na He is the resurrection and the life. Himoto ningon si Lord sa mga disciple na gihimo na ko ni para sa inyo, ha? Nga mutuo mo. So although, nabuhay si Lazarus, pero namatay kaya mo si Lazarus balik. Kaya wala, matay Lazarus na dungog sa Israel nga napad ito nabuhay. Di ba? So, gi-allow to ni Lord, pero namatay kaya po si Lazarus. So, makita na to on how the Lord is sovereign, no? Kung usay ma-please siya. Ma-remember na ako si Peter, nag-complain kay Lord. Ningon siya nga, Jesus, Rabay, ngano ka ng tawhanan na nga? Ingon si Lord na, magbuot ka sa ako na siyang buhihon, until mabalik ko. Oh, liman ka na. Sugot ka nga, mabuhi ka, until mabalik si Lord. Di ka mapulan. Wala na imong friends. Ikaw na lang mag-isa. Luwi kay ka.
Di ba kanang uban, ma-remember na ko itong mga nana sa pre-departure area? Di ba ang uban mga nangagikapoy na ako kay ngano tanan mga kailan ako nangamatay na. Ako na lang nabilin. Di ba? So, may sa point sa tao, tama po gimon ni Lord na natay timeline sa itong life. Kaya ano, abot sa time, makapoy mapunta. So, dapat daw, ang death is victory. Ang sulti sa Bible, ang death sa ato as Christian, victory na. Nga naman, matubang naman ni mo atong Savior. Pero nga ba mga Christian, mahadlok mo mamatay. Labi magkasakit, ipag-pray nga ma-extend pa akong life. Lord, Pastor, hindi pa ka na, magsayo na, makita naman ni Lord. No? Di ba? Di pa ka na. Dapat giuban nga, Lord, thank you, kay magkita na ta. So, ka na mahadlok, ibig sabihin, di na kibalo kung malangit siya o dili. Nag-doubt siya mo nang nahadlok. So, dapat di ta mahadlok. Kasi kibalo ta, kung asa ta dapat excited ta. If you read the Bible sa New Testament, mga disciple ni Lord, katong sila ni Peter, sila ni Paul. Si Paul mismo kibalo siya nga patyo na siya. Di ba ningon nagsulat na siya nga di na ta magkita, may bilas na nato ning kita, naghilakay na ang mga disciple. Asa man day ka madto? Even si Jesus nagpaalam siya sa mga disciple. No? Kibalo siya nga mamatay siya. Ibig sabihin, they know of their death, pero prepare sila. Kibalo sila na, mora dyan ako ang role, up to drill and kukutob. No? So, dapat kita mismo kibalo tayo. Mo tan si Paul, I have fought the good fight, I have finished the race. No? So, kibalo siya nga, diri ra kukutob. So, dapat to kita na, makasulti kaya ta sa atong life na I have fought the good fight, I have finished the race? Or magmahay ta na, sayang nga, di na ako mahimo, ang akong dapat himuon para kay Lord, kay di na ako capable. Siyempre, kung katong capable pa ka, di mo siya kakaunaw na. No. Kung capable ka, daghan kay kagrason. Ang karon nga di na ka-capable, daghan na kong suti, Lord, imula kong ayuhon, Lord, muserve dyo ko sa imo. Ay, nako, di na. Mora nagpareho atong Lazarus po sa Old Testament nga, ningon sila kay mo, pwede ba akong sultian, akong isuon, nga init na idiri, di bugnaw. So, di ka na pwede mo balik. Bisag mo balik ka na to, di na mo tuo sa mo sila. So, nagyapon. So, dapat dili ta maabot sa point na yung nana. Samantalang okay pa ta karon. Manakadangog na ta sa word ni Lord, maingon ta, Lord, I will commit myself to you. Kasi, naapakay tsansa na makaserve. It's better to serve. Sa karon pa lang, mas maita mag-serve ta kay Lord. Nga naman, at least na i-reward na eternal. Diri, mag-serve ka din sa kawan, idato ka diri, pagkamatay mo, di mo na madala ni mo. Manisulti sa Bible na, saan na ni mo ng mga kabutangan, di mo na madala. Mas ba mag-invest ka sa langit, kaya nga no, wala yung mukawat dito, wala pa yung mudunot dito, pa yung anay dito. So, morning mga saying sa Bible na kita, ibalo mo sa Bible, always opposite sa word. Kung sa itong kalibutan, opposite ang pamaagi sa Bible, opposite, di ba? Ang pamaagi sa langit o pamaagi sa kalibutan, opposite. Dili siya pareho. Mabito itong, sa Bible, kung basahan mo, di ba, nakabutang ang tao, ang kalibutan, kailangan ipakita o sa bagot mo tuo. Pero ang sa Bible, gitudlo sa tuo sa bago ni mo makita. Baliktad paminti ang Bible. So, guwapo, no? Maayos siya. God may allow prolonged problems to teach us humility and to transform us. So, muna purpose Lord. Sometimes, iprolong ni Lord ang problema, iprolong ni Lord ng atong adversity, atong mga trials, atong mga suffering, para dito matudluan ta og mohambol og matransform. Amen? So, dapat, relax lang mo.
be patient lang. Dapat di ta magdali. No? Say magdali ta, gusto to instant dayon. Kibalo mo, because si Lord is in charge man siya. Siya may nahibalo. Ang atong imuhan is mo trust ta sa iya. Amen. Okay, siya may nagdali diri. Walay nagdali. Oo. Sige, para di mo matagag ticket. One way lang na ba ya? So, unsa man atong part? God is sovereign, but we must do our part. Unsa atong part na himuon? When God says, remove the stone, so kung suguon ta, Lord, remove the stone, let us do it even if it does not seem to make sense. Para ko si Noah maghimo kag arko dito sa bukid. Wa man to sense, gikatawan kay si Noah gani nga. Unsa man tawahanan ni buang, siguro naghimo og dako kay arko na sa taas sa bukid. Di ba? Mo tong kay Noah nga story. So, sometimes the Lord is like that, no? Tanaw to murag walay sense. So, God could have removed the stone by Himself. Pwede man himuon ni Lord. But, He commands us to do it as our part. So, si Jesus said in John 11, chapter 11, verse 40, to believe and to see the glory of God. So Jesus responded, didn't I tell you that you would see God's glory if you believe? So kung mutuo lang dito, makita dyan na ito ang glory ni Lord. So naay ipahimo si Lord sa to, gusto ni Lord na mahimo ta sa tong part. Like for example, unsa man ang example, pastor? Like for example, ang gusto ni Lord sa to, mo pray dyan ta. Pwede naman dito mag-pray, hatag ng Lord. Kibalo, pastor, di ba, sulti sa Bible na si Lord kibalo man sa among needs. Kibalo man si Lord sa akong needs, pastor. Dapat ihatag lang diretso ni Lord ang needs. Kaya kailangan pa man ko mo-pray. No? So, kanang mga inosente na siya nga Kristiyano nga inosenteng tanga. Nagpa-inosente, dapat dili ta mo question kay Lord nga nanak. You know, what? The reason why the Lord wants us to pray because ikaw daw, masulay na ko kay ikaw ang amahan, dili mo story yung mga anak na maganahan ka. Tama? Ito mga papa dari. Di ba gusto na ito natay relationship o communication sa ato ang anak all the time? Tama, no? So karon kung dili mo story yung mga anak na mo, maunsa man ka, labi na ang mama, affected kay na, no? Ano di naman siya mo story sa kuha, tawagan, kay tungod ng luod. Di ba? So, di ba, gusto na ito yung nana. So, ano po siya to sa Lord? Labi na ng kaning parents, no? Ang mga anak na to, moduol na ba na sila o kanang naikinhanglan. Mahibalo ka nang naikinhanglan. Kaya ano, mo tabang-tabang, pa gusto niyo mo kape, pa gusto niyo mo kuhan. Ang sa'yo mong nakikinhanglan, diyan na nailatag siya mo, niya ako mga kinahanglan pa. Kaupo ka na. Kasi pag di lang ka mangutana. Diba? Usually, ingon na. So kita, si Lord, kibalo man si Lord sa atong needs. Di na kinala na ito na 1%. Ang gusto lang sa Ginoo is maging faithful ta siya na without complaint, himuon na ito kung sige pa mo ni Lord sa Lord and the Lord will just surprise us. Di ba mas gwapo ang surprise? Kasi may ganag-surprise dari. And then be faithful to the Lord, you will receive surprises. Amen. Sometimes, naay mga time nga gusto na to nga mo ni atong desire na ko, Lord. Pero wala ta kibalo, i-surprise ka na, Lord. How many times in our life, dagang kay mga surprises sa Lord sa mga wala na mag-expect. Wala may gipangay ka, Lord. Pero kibalo si Lord sa mong desire. Kasi mag-story nga, unta na, makakuwanta na ikuha ni Lord sa to. Sige lang, si Lord ay bahala. Ano, tingala mi, Lord, desire naman nato. Hindi mo giyatag lagi ni Lord. So sometimes na yung mga surprise, mas ganahan ta ng ma-surprise ta, no? Sa ka na sige ta, Lord, duhan ako katuig, pastor, gapray na pasanto ko, padyo gihatag sa Ginoo. Kaya nga naman, atat kay kasi imong gusto. Di ba? Ang kanang, sulay ko si mga anak ni mga kulit kay nga si pangay pa, tagay-kugan pa. Kapuyan mo, di na ako nahatag. Okay, samo kayo, sige, pangayo, kulit kayo, di ba? Maulit man ta, di ba, mga parents? Oo. Ang gusto ninyo, anak, pag once na mag-present sila, na, okay, sige, i-pray na lang na.
Pagkatapos, ang parents, siyempre maningkamot ka as parents na mahatag po nimo sa imong anak. Tama ba? So pag once makahatag yung extra, imong ipalitan mo, ma-surprise mo, hala, gipalit din mo sa kuha pa. Oh, di ba, ma? Oh, ana, good surprise. Ana po na Ginoo. Our God is a full of surprises. Ayaw lang jud og sige kulit kay Lord kay di jud na maabot kay mo si Lord na mura ra nagkanang sa kuan ba sa mag-apply kag US visa no kanang uban kulit kayo apply karon deny after a week apply na pud deny man konsul kulit man kay ni dinay pasudlon kinani nani plano nga lain di ba so nga na dapat kuan lang jud ka relax lang ka once no kuan ka kay Lord mangayo ka Lord kung ihatag nimo okay Lord kung dili okay ra pud ko. And then, time will come, naging faithful ka Lord, i-reward ka na Lord sa iya mong desire na gusto nimo. Amen. So, faithful. I remember sa testimony ni Ate Julia ni Kuya Gilbert, no? Sa ilang anak, they prayed for 10 years tayo, di ba? So, wala dyan, dugay kayo. Sila Ate Julia, siyempre, nag-pray sila, pray lang nato tayo, time will come. So, desires nila na mabalik ang ilang anak sila kay itong nang luod sila for 10 years. After 10 years, na-shock sila, ikadit lang o duol sila. So na mga surprise. Na-surprise mo tayo, di ba? Oo. So na mga surprises sa Lord. Si Lord kasi, nga na ang atong Ginoo, di takibalo ang right time. All we have to do is to trust God. Faithful ka lang ka Lord. Trabaho lang ta ka Lord. And then the Lord will just reward us anytime. Amen. Gusto ninyo na? Gusto mo dyan mag-reward? But it is often more convenient to do otherwise, which is to see, to believe. Ang mga tragedy can draw you towards God or away from Him depending on how you know God. The choice is ours, no? To cooperate or not. To trust Him or not. No matter how difficult our life is and what are we going through sa atong ginaagian karon, remember that God is always in control. All we have to do is to trust Him. Wala dito lang imon kundi mag-trust ang kita ka Lord. Time will come and you will realize that the Lord is really sovereign. Amen? I hope na natin nakuha karon, no? So tama akong gisulti, nakutob lang taan ng orasan ni. Dili ta mo dugay o dili ta mo kuan. I hope na in your Bible study group ninyong himuon ninyo, mag-discuss mo og daghan. Kit kita tanan daghan man tag mga testimony in our life. And maybe na kay mga blessings na gihimo ni Lord sa imuha, and then you can share it with your Bible study group, and then so that they will be also be kaning makuan ma-enlighten sila, and then bitaw na si Lord ingon ani jud. So you start praying. No? I would like to challenge everyone. If you are dugay na nga Kristiyano or bago pa nga Kristiyano, and then wala pa kay kaila kay Lord, I'd like to challenge you to ask the Lord to speak. Unsay mga desire sa imong heart. And then, this year, I hope that this year will be a favor of this year, no? Na ihatag ni Lord sa tuwa. Na mag-commit ta ka Lord. Lord, I want to commit myself to you. Ay gusto na ko Lord, maging faithful ko na servant niya sa imuha. And then all your desires in your heart, just open it to the Lord. Dili man kinahanglan na dyan mo imura na imong i-pray permanently. But what you desire in your heart, the Lord knows already. And what we have to do is maging faithful ta ka Lord, mag-serve ta ka Lord. Kung sa tong assignment na gihatag ni Lord sa atong church, then maging faithful ta dadto. Because that is the time, ang privilege na to na makaserve ta sa iya. Maura man dyan siya, wala man tayo laing venue na mag-serve ta kay Lord. Kundi katong assignment na gihatag ni Lord sa to. I hope na that will be your prayer in your personal life. No? So I'd like to ask the worship team to give us, to render us a song before we close.
Let's all stand. Let's sing this song. You are not. You are God alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You were on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contain. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of anything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, from the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. You are God alone from before time began.
Let's bow down our heads. Lord, you are God alone. In bad times and good times, Lord, you'll always be there. Thank you, Lord, for the assurance that you have given to us, Lord Jesus. Lord, I pray that what we learn today, Lord, will be applied, Lord, in our lives, Lord. We know that you are in charge of everything. All we have to do, Lord, is to trust in you. Lord, I pray that you will increase our faith, Lord, that we will fully trust in you, Lord. And anything, our decisions, Lord, our plans in our lives, Lord, even, Lord, amo ang mga needs, Lord, we will trust in all to you, Lord Jesus. We know, Lord, na ayaw mo na mapaya yung mga anak mo, Lord. You always protect your children. And we are so thankful and grateful, Lord, for the privilege that you have given to us, Lord, that we can express, Lord, our gratitude. We can express, Lord, ang pag-serve na mo diya sa imo, Lord. Salamat, Lord, that you chose us to be part of your kingdom and to be part of this expansion of your kingdom, Lord. Salamat, Lord, for everything. Lord, I pray that you will continue, Lord, to bless your people, Lord. Bless their business, bless their job, bless all the employers and employees, Lord, even, Lord, our children and all the students, Lord, in this church. I pray, Lord, that you will continue, Lord, to put your hands upon them. And even, Lord, to the tribal people, Lord, in Arakan, ang mga disciple that, Lord, I pray, Lord, that you will continue, Lord, to protect them, Lord. To protect their innocence, Lord. Protect also, Lord, ang ilang mga pangkabuhayan, Lord. Salamat for all their agriculture products, Lord, that they will survive, Lord. And I pray, Lord Jesus, that we'll continue, Lord, to serve you and believe in you. Thank you, Lord, for everything, Lord. Especially, Lord, na duol na nga mo ang mission trip. I pray, Lord, that people will join us so that they can see what is your goodness, Lord, and what are we doing, Lord, in the mountain. That they will experience, Lord, your love, Lord, for them. Salamat, Lord, that we are doing, Lord, the least of our brothers, Lord. As you have said in your word, Lord, if you do this to your least of your brothers and sisters, you do it unto me. And Lord, we are grateful and thankful for this. Everything we do, Lord, in our ministry and also in our church, Lord, we are so thankful and grateful, Lord, for everything. To him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. And all God's people say, Amen and amen. Have a blessed Sunday.